Noong ika-5 ng Enero 1942, habang umalingaw-ngaw ang masayang sigawan ng tagumpay sa mga lansangan ng Tokyo, inatasan ni Admiral Isoroku Yamamoto ang mga tauhan ng Imperial Combined Fleet na simulan ang paghahanda para sa ikalawang yugto ng mga operasyon sa digmaang Pasipiko. Ang kanyang pag-aaral sa mga ulat ng sitwasyon sa Pilipinas, Malaya at mga lugar sa timog ay nagpahiwatig na sa loob ng ilang buwan, kontrolado na ng mga tropang Hapones ang silangang Asya at iba pang mga lugar na kanilang sinalakay noong Disyembre. Kaya sinabi ni Yamamoto sa kanyang Chief of Staff, si Matomi Ugaki, na nais niyang makumpleto advance plan sa kalagitnaan ng Pebrero. Ang bilis ng pananakop ng mga Hapones sa kanlurang Pasipiko ay ikinagulat ng mga tagaplano sa Tokyo at nagdulot ng matinding hindi pagkakasundo sa loob ng Imperial General Staff. Nais ng mga masigasig na nasyonalistang militar na magpatuloy habang nagwawagi ang Japan. Gaano man kalayo ang marating ng gayong pagpaplano, ang isa pang grupo na kinakatawan ni Admiral Yamamoto ay hindi gaanong masigasig sa pagsisimula ng digmaan laban sa Estados Unidos at Britanya at nag-aalala sa hinaharap. Isang dahilan kung bakit si Yamamoto ay nasa dagat sakay ng flagship ng Combined Fleet na Yamato ay dahil nag-alala ang mga kaibigan sa Imperial General Staff na kung mananatili siya sa Tokyo, siya ay papatayin dahil sa kanyang hayag na pagtutol sa walang limitasyong digmaan. Kahit ngayon, ang kanyang mga opinyon ay hindi lihim sa mga nakapaligid sa kanya. Isinulat ng kanyang Chief of Staff, si Admiral Ugaki, sa kanyang talaarawan ang tungkol sa pangangailangan ng far-sighted statesmanship, kasunod ng unang buwan na ito ng maluwalhating tagumpay. Iyon ang mga salitang madalas gamitin ni Yamamoto sa pagbabala na hindi maaaring makipagdigmaan ang Japan sa mga kanluraning kapangyarihan at umasang manalo sa katagalan. Ang hayag na pagpuna ni Yamamoto sa mga politiko ay nakatuon kay Prinsipe Konoye at sa iba pa na tila hindi alam kung anong uri ng digmaan ang dapat isagawa ng Japan sa Pasipiko. 3 buwan bago ang Pearl Harbor, nakipagpulong si Yamamoto sa isang kaibigan, si Ryoichi Sasakawa, pangulo ng ultranasyonalistang organisasyong Kokusui Domei sa Imperial Navy Club sa Shiba. Binalaan ni Yamamoto ang kanyang kaibigan na hindi maiiwasan ang digmaan dahil sa mga desisyon ng mga politiko. Sinabi niya na sa simula, lahat ay magiging ayon sa ating gusto, na kumakalat na parang pugita na naglaladlad ng mga galamay nito. At ngayon, 1 buwan pa lamang matapos magsimula ang digmaan, halos patag na ang pagkalat ng pugita. Gayunpaman, binalaan din ni Yamamoto ang kanyang matandang kaibigan na hindi magtatagal ang kagalakan. Ang panahon, aniya, para sa pampulitikang pagkilos ay ang sandaling bumagsak ang Singapore. Ang sakunang iyon ay magpapagulo sa mga British sa India at walang alinlangang magiging handa silang makinig sa usapang pangkapayapaan. Kilalang-kilala ni Yamamoto ang mga British. Siya ay naging miyembro ng mga delegasyon sa London Naval Conferences noong 1930 at 1934. Kilala rin niya ang mga Amerikano at siya ay naging Japanese Naval Attaché sa Washington mula 1926 hanggang 1928. Sumang-ayon siya na kapag nasimulan na ng mga politiko ang digmaan, dapat magkaroon ng isang malaking tagumpay kaagad. Ngunit kapag nakamit na ang tagumpay na iyon, naniniwala siyang mayroon lamang 1 taon at kalahati ang Japan upang magsaya sa kaluwalhatian. Dapat tayong makakuha ng kasunduang pangkapayapaan sa panahong iyon, sabi niya kay Sasakawa, at umasa siya sa matandang kaibigang ito na iparating ang mensahe sa mga kanang panig na lider pampulitika na nasa kapangyarihan. Noong Enero 5, tila malapit na ang tagumpay. Ang American Battleship Fleet ay hindi na magamit sa Pearl Harbor noong Disyembre 7. Ang mga British battleship na Repulse at Prince of Wales ay pinalubog sa baybayin ng Malaya. Sa Pilipinas, nasakop ang Maynila at ang United States Naval Base sa Cavite.
Sumuko ang mga British sa Hong Kong at ang mga puwersang Hapones ay patungo na sa mga bagong landing sa Dutch East Indies, sa Rabaul, sa New Ireland, Amboyna at sa Solomon Islands. Gayunpaman, ang pag-atake sa Pearl Harbor ay hindi nakamit ang lahat ng inaasahan ni Yamamoto, ang pagkawasak ng mga pangunahing elemento ng United States Fleet. Ang mga aircraft carrier na nasa dagat ay hindi nasaktan at kumakatawan sa isang palaging banta. Ang kailangan ay isang kamangha-manghang tagumpay at hindi inaasahan ni Yamamoto ang pagbagsak ng Singapore sa loob ng 5 o 6 na buwan. Ito ay nangyari noong Pebrero 15. Naniniwala siya na kung nais niyang makamit ang kanyang layunin na mag-set up ng entablado para sa negosasyon, dapat siyang kumilos sa ibang direksyon. Ngunit ang tanong sa harap ng kanyang mga tagaplano ay saan susunod na aatake. Tinanggihan ng hukbo ang mungkahi ni Yamamoto na salakayin ng Unyong Sobyet. Ang ganong digmaan ay halos ganap na lalabanan sa lupa at ang hukbo ay abala sa China at Timog Silangang Asya. Kaya 3 iba pang ideya ang inalok. Ang paborito ni Yamamoto ay salakayin ang Indian Ocean, sakupin ang Ceylon, ngayon ay Sri Lanka. Ang palabasin ng British Far Eastern Fleet at wasakin ito tulad ng ginawa ni Yamamoto sa mga barkong Amerikano sa Pearl Harbor at pagkatapos ay sumulong sa gitnang silangan upang makipag-ugnayan sa mga Aleman na nagtutulak patungo sa mga larangan ng langis ng Sobyet sa Caucasus. Sa gayon, ang Japanese Navy ay makakasiguro sa lahat ng langis na kailangan nito. Tumanggi ang hukbo na isaalang-alang ang isang operasyon sa gitnang silangan, kaya 2 plano na lamang ang natira. Ang isa na isinulong ng Naval General Staff sa Tokyo ay nanawagan para sa isang pag-atake sa Australia upang alisin sa mga Amerikano ang pasulong na base ng operasyon na iyon. Pagkatapos lumipat sa Solomon Islands, kukunin ng Navy ang New Guinea, New Caledonia, Fiji at Samoa. Ang mga tagapagtaguyod ng planong ito sa Imperial General Headquarters ay nagsiset up na ng mga sistema ng okupasyon para sa Australia at New Zealand. Ngunit hindi gusto ni Yamamoto ang plano sa Australia dahil inakala niyang masyadong matagal ito at hindi pa rin sapat na kamangha-mangha upang mapahinto ang mga Amerikano. Alam din ni Yamamoto na ang pag-atake sa Pearl Harbor ay nagpukaw ng diwa ng paghihiganti sa mga taong natutunan ng mga Hapones na kamuhian bilang malambot at walang kakayahan, masyadong malambot, sabi ng hukbo, upang labanan ang isang digmaan hanggang sa katapusan. Malinaw na kahit ang pagkuha sa Singapore ay hindi makakapigil sa mga Amerikano. Nais ni Yamamoto ng isang tagumpay na magbibigay daan sa Japan na mag-alok ng isang mapagbigay na sanga ng oliba. Noong Enero, nag-utos si Yamamoto na gumawa ng isa pang plano at 2 buwan pagkaraan. Nagpadala siya ng mga opisyal sa Tokyo, dala ang dokumentong itinalaga bilang MI Plan na naglalarawan ng isang labanan sa Midway Island, kung saan wawasakin ang puwersa ng carrier ng Amerika. Ipinadala rin niya sa Tokyo ang AL Plan na nagdedetalye ng pagsalakay sa kontinente ng Hilagang Amerika sa pamamagitan ng Alaska. Kung magiging maayos ang lahat, sasakupin ng Hawaii at kalaunan, marahil ang West Coast. Hindi bababa sa ang mga tagumpay sa Midway at sa Aleutians ay magbibigay sa mga politiko ng basehan para sa pakikipagnegosasyon ng uri ng kapayapaan na inaasahan ni Yamamoto na makamit. Sa Tokyo, nag-away ang mga admiral sa paligid ng conference table sa Navy Ministry, ngunit sa huli, si Yamamoto ang nasunod. Nakalimutan na ang potensyal na kahalagahan ng pagbagsak ng Singapore noong Pebrero at ang nalalapit na pagbagsak ng Bataan at Corregidor na alinman ay maaaring nagsilbi sa layunin ni Yamamoto. Ang dahilan kung bakit hindi na sila mahalaga ay dahil sa pagsalakay noong Abril ng eskwadron ng B-25, bomber ni Lieutenant Colonel Jimmy Doolittle sa Tokyo. Ang Doolittle Raid ay nagpagulat sa mga Hapones sa isang
Realisasyon na nagsisimula pa lamang lumaban ang mga Amerikano. Noong Hunyo, matapos ang operasyon sa Midway na naging sakuna para sa Japan, wala nang panahon para sa paninisi. Sa katunayan, hindi man lang alam ng hukbo ang buong lawak ng pagkatalo. Ang balita tungkol sa pagkawasak ng 4 na malalaking fleet carrier ay maingat na itinago upang malaman lamang ito sa pinakamataas na antas ng Navy. Habang si Yamamoto ay nasa kanyang Midway excursion, inilipat ng Naval General Staff sa Tokyo ang Navy at ang mga puwersang panghimpapawid nito ng tuloy-tuloy patimog upang iset up ang nalalapit na pagtatangka na putulin ang Australia. Kinuha ng mga puwersang pandagat ang Rabaul noong Enero 23 at mula noon nagsagawa sila ng patuloy na air reconnaissance at bombing raids laban sa iba pang mga isla at New Guinea. Malinaw sa mga Australiano na nagpahayag ng kanilang mga alalahanin kay General Douglas MacArthur pagkatapos ng kanyang pagdating noong Marso na malapit ng kumilos ang mga Hapones laban sa New Guinea. Kung sila ay magtagumpay, halos isang walkover para sa mga Hapones na kunin ang hilagang Australia. Noong Pebrero, binumba na ng mga Hapones ang Darwin at noong Marso, nang salakayin nila ang Salamaua, New Guinea, bumilis ang takbo. Noong Mayo, bago ang labanan sa Midway, nagpadala ang mga Hapones ng isang puwersa ng okupasyon patungong Port Moresby. Ngunit ito ay napaurong ng mabangis na depensa ng mga Amerikano at Australiano sa labanan ng carrier sa Coral Sea. Sinakop ng mga Hapones ang Tulagi sa hilaga ng Guadalcanal at nagtayo ng isang seaplane base doon. Midway at sa Aleutians ay magbibigay sa mga politiko ng basehan para sa pakikipagnegosasyon ng uri ng kapayapaan na inaasahan ni Yamamoto na makamit. Sa Tokyo, nag-away ang mga admiral sa paligid ng conference table sa Navy Ministry, ngunit sa huli si Yamamoto ang nasunod. Nakalimutan na ang potensyal na kahalagahan ng pagbagsak ng Singapore noong Pebrero at ang nalalapit na pagbagsak ng Bataan at Corregidor na alinman ay maaaring nagsilbi sa layunin ni Yamamoto. Ang dahilan kung bakit hindi na sila mahalaga ay dahil sa pagsalakay noong Abril ng eskwadron ng B-25, bomber ni Lieutenant Colonel Jimmy Doolittle sa Tokyo. Ang Doolittle Raid ay nagpagulat sa mga Hapones sa isang realisasyon na nagsisimula pa lamang lumaban ang mga Amerikano. Ang labanan sa Coral Sea ay nagkumbinsi sa mga tagaplano sa Washington at Australia na kailangan nilang maghanda para sa isang hakbang ng mga Hapones sa Timog. Sinabi ni MacArthur sa gobyerno ng Australia na dapat itong maging handa para sa isang pag-atake bago ang isang pagsulong ng mga Hapones na karaniwang inaasahan na gagawin laban sa India. Nag-cable siya kay General Marshall para sa 2 carrier at 1,000 eroplano. Ngunit sa Washington noong Mayo, ipinaalam ni Admiral Ernest J. King, Chief of Naval Operations, kay General Marshall na hanggang sa katapusan ng Hunyo, magkakaroon lamang siya ng 2 gumaganang carrier sa buong Pasipiko, habang sa bisperas ng Midway, ang mga Hapones ay mayroong 10 at ang Pacific Fleet Commander na si Chester W. Nimitz ay nagbigay na ng paunang babala tungkol sa malaking hakbang na inaasahan niyang gagawin ng mga Hapones na naging labanan sa Midway. Habang nagaganap ang mga pangyayari sa Midway, itinatag ng mga Hapones ang kanilang mga puwersa sa lugar ng New Guinea Solomons. Inilunsad ni Major General Tomitaro Hori ang South Seas Force sa Salamaua at sinakop ng mga tropang pandagat ang Lae at nagsimulang magtayo ng isang airbase doon. Independiente kay Admiral Yamamoto, pinlano ng Imperial General Staff ang operasyon sa Port Moresby at si Lieutenant General Harukichi Hyakutake ay inutusan na magpatuloy patungong New Caledonia, Fiji at Samoa at maging handa na ipagpatuloy ang pagsulong laban sa Port Moresby sa Hulyo. Iyon ay pagkatapos ng labanan sa Midway, kung kailan inaasahang babalik si Admiral Yamamoto kasama ang kanyang combined fleet.
Ang malaking puwersa ng carrier na iyon ay inaasahang magpoprotekta sa bagong hakbang na ito. Sa kabila ng pagkatalo sa Midway, na iniulat bilang isang tagumpay sa mga puwersa sa larangan, hindi binago ng Imperial General Headquarters ang mga plano nito. Ilang araw pagkatapos ng Midway, ipinaalam ng mga Australiano kay General MacArthur na handa ng kumilos ang mga Hapones. Dahil sa tagumpay sa Midway, iminungkahi ni MacArthur na gumawa ang mga allies ng isang preemptive attack sa lugar ng New Britain, New Ireland, at pagkatapos ay isang pag-atake sa Rabaul, ang pangunahing base pandagat at panghimpapawid ng mga Hapones sa lugar. Gamit ang 2 carrier at ang 1,000 eroplano at isang amphibious division, pipilitin ni MacArthur ang mga Hapones na bumalik sa Truk. Noong Hunyo 12, inalok ni General Marshall ang plano ni MacArthur kay Admiral King na may ilang pagbabago. Nais niya ng 3 carrier sa halip na 2 at isang Marine Division at 3 Army Division upang gawin ang mga pag-atake. Tinutulan ni Admiral King ang ideya dahil ilalagay nito si MacArthur sa pamumuno ng labanan. Ang iba pang mga dahilan ni King ay pandagdag. Ang mga carrier ay sasailalim sa land-based attack at hindi sila magkakaroon ng sapat na proteksyon. Sa huli, kinailangan ng Navy na harapin ang parehong mga problemang taktikal na ito sa Guadalcanal. Gumawa si King ng sarili niyang plano, isang pagsulong mula sa New Hebrides ng mga puwersa sa ilalim ng pamumuno ng Navy. Tumutol si MacArthur na ang kanyang mga puwersa ng hukbo ay maglingkod sa ilalim ng Navy, ngunit walang makapagtanggi sa pangangailangan na pigilan ang mga Hapones bago nila makuha ang New Guinea at maging handa ng salakayin ng Australia. Ang problema para sa Joint Chiefs of Staff ay kung sino ang mamumuno sa operasyon. Ibinigay nila ang Phase 1, ang pangunahing gawain ng pagkuha sa Santa Cruz Islands, Tulagi at mga katabing posisyon kay Admiral King. Ang Guadalcanal ay isang tuldok lamang sa mapa na walang kilalang taktikal o estratehikong halaga. Hindi man lang ito nabigyan ng pangalan sa planong ito ng JCS. Si General MacArthur ay binigyan ng isang pampalubag loob. Pagkatapos ng Phase 1, siya ang mamamahala at lilinisin ang mga Hapones sa natitirang bahagi ng Solomons, Rabaul at New Guinea. Pinagbigyan si Admiral King dahil kinilala ng Joint Chiefs of Staff na si King ay nagplano na ng isang linya ng depensa pababa sa Pasipiko upang protektahan ang Australia. At ang kanyang plano ay mangangailangan ng mas kaunting puwersa kaysa sa plano ni MacArthur. Libu-libong tropa ang nagsasanay sa New Caledonia at pinilit ni King si General Arnold na magpadala ng ilang squadron ng United States Army Air Force planes doon. Pinalakas niya ang Samoa at Efate sa New Hebrides at nagplano siyang maglagay ng base sa Tonga. Si Admiral Wilson Brown, na ang pag-aalinlangan noong panahon ng krisis sa Wake Island ay nagpagalit kay King, ay ipinadala sa isang bagong tatag na unit na tinatawag na Amphibious Training Command sa San Diego. Siya at si Marine Major General Holland Smith ay inutusan na bumuo ng mga bagong pamamaraan para sa island warfare. Iminungkahi ni Rear Admiral Richmond Kelly Turner, Chief Plans Officer ni King, na ang unang pagsisikap ay dapat na hawakan ang linya sa South Pacific habang sinasanay ang mga amphibious forces. Ang ikalawang yugto ay isang pinagsamang opensiba ng Estados Unidos, Australia at New Zealand sa pamamagitan ng Solomon Islands patungo sa Bismarck Archipelago at Admiralty Islands. Ang ikatlong yugto ay kasangkot sa paggagaw sa Caroline at Marshall Islands. At ang ikaapat na yugto ay magdadala sa mga alay sa alinman sa Dutch East Indies o sa Pilipinas. Inaprubahan ni Admiral King ang planong ito. Ito mismo ang kanyang naisip at gumawa siya ng mga kaayusan upang dalhin si Vice Admiral Robert L. Gormley na nagsisilbi bilang isang naval observer sa London upang pamunuan ang South Pacific Command. Inalis ni King si Rear Admiral Turner mula sa Plans Division at sinabihan siyang maghanda na mamuno bilang commander ng amphibious operation.
Ang lahat ng ito ay ginawa bago pa man ang pagsalakay ng mga Hapones sa Port Moresby at Tulagi. Nagkataong bumibisita si Admiral Turner sa Pearl Harbor noong araw na iyon, patungo sa paghahanda para sa amphibious landing sa isang lugar sa South Pacific. Nang matanggap ni Admiral Nimitz ang ulat ng radio intelligence, alam ni Admiral Turner kung saan siya pupunta. Wala nang iba kundi ang Solomons. Sa loob ng 2 linggo, si Turner ay nasa Wellington, kung saan sumakay siya sa kanyang flagship, ang USS Macaulay, ang dating pampasaherong barko ng Grace Line na Santa Barbara. Ang kanyang gawain ay sanayin ng isang buong amphibious task force sa loob ng 1 buwan. Habang sinimulang ilipat ni Turner ang mga barko at mga tao, si Admiral Gormley ay papunta sa Melbourne upang makipag-usap kay General MacArthur. Umalis si Gormley sa New Zealand na puno ng malungkot na pag-iisip tungkol sa kahangalan ng pagtatangkang maglunsad ng isang amphibious operation kung kailan walang nakakaalam kung paano ito gawin. Si MacArthur, na may sariling mga dahilan sa hindi pagkagusto sa plano, ay lubos na sumang-ayon sa kanya. Sumang-ayon din sila na sa mga eroplanong mayroon sila, hindi nila magagarantiyahan ang sapat na air coverage para sa landing. Pagkatapos ng lahat, ang pulong na ito ay naganap noong Hulyo 18 at ang mga landing ay gagawin sa loob ng 3 linggo. Nagpadala sila ng isang dispatch pabalik sa Washington na nagre-rekomenda na ipagpaliban ang operasyon. Ngunit hindi masaya si King sa mensaheng iyon. Sinabi ni King sa kanyang bagong komander na binibigyan niya ito ng isang mahirap na trabaho at hindi niya maibibigay sa kanya ang mga tamang kasangkapan hanggang marahil sa taglagas. Ang sagot ay hindi. Ang pagsalakay ay magpapatuloy ayon sa plano. Ngayon umalis si Gormley sa Washington na kumbinsido na hindi handa ang Estados Unidos para sa agresibong aksyon sa South Pacific. Lumala ang kanyang kalungkutan nang subukan niyang makuha ang mga Seabees at iba pang mga unit na maipadala kaagad sa New Zealand, ngunit nabigo siya. Mula sa simula, ang plano ng pagsalakay sa Guadalcanal ay kapansin-pansin sa mga kabiguan ng intelligence. Alam ng lahat ng mga command na kasangkot na mayroong isang operasyon na paparating, lalo na pagkatapos ng Hulyo 10 nang ipadala ni Admiral Nimitz kay Admiral Gormley ang kanyang mga utos sa operasyon. Ang pangunahing base ng hangin ng mga Hapones ay matatagpuan sa Rabaul. Ang mga eroplano mula sa mga larangang iyon ay maaaring huminto sa Guadalcanal, mag-refuel at pagkatapos ay bombahin ang Australia. Walang duda na maaari silang maghatid ng isang nakamamatay na suntok sa pagbuo ng Allied. Ngunit noong Hulyo 10, ang ulat ng mga serbisyo ng intelligence ng Allied na nakarating kay King ay naglalaman lamang ng isang kaswal na komento tungkol sa pagtatayo ng airfield sa Guadalcanal. At ilang araw pagkaraan, isang ulat ang naglagay ng airfield sa maling panig ng isla. Sa pagtatapos ng Hulyo, natapos na ng mga Hapones ang airfield at sa Combined Fleet Headquarters sa Japan, nagbigay ng utos si Admiral Yamamoto na ang unang stage mission ay aalis sa Rabaul sa Agosto 14. Bilang komander ng pangkalahatang operasyon ng Estados Unidos, desperadong sinubukan ni Admiral Gormley na makakuha ng mas maraming tulong upang magtayo ng mga advanced bases, magdala ng mas maraming eroplano. Ngunit saan man siya lumingon, nalaman niya ang katotohanan ng pahayag ni Admiral King na hindi niya maibibigay kay Gormley ang mga tamang kasangkapan. Ang mga supply ng mga puwersa ng pagsalakay, halimbawa, ay ikinarga ng walang kaayusan sa mga transport sa Auckland. Maraming mga pantalan doon kaya't maaaring ibinaba ang mga barko at muling ikinarga ang mga supply ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang nilalayong paggamit. Sa halip, ang mga barko ay ipinadala sa Noumea na walang ganoong mga pasilidad at si Admiral King ay mayroon man lang pangkalahatang ideya ng mga paghihirap ngunit walang oras para sa pagkaantala. Mas alam ni King,
kaysa sa sinuman sa kanyang mga nasasakupan ang ganap na pangangailangan na pigilan ang mga Hapones bago sila makarating sa Australia. Ang timetable ay nanatili. Sa huling bahagi ng Hulyo, nagmamadali na ang lahat at 17,000 Marines ang gumagalaw sa pamamagitan ng troop ship mula sa California, Pearl Harbor, Noumea at Samoa. Masyadong abala si Admiral Gormley upang magdaos ng isang kumperensya ng kanyang mga komander. Ngunit noong Hulyo 28, si Admiral Frank Jack Fletcher, na dapat sana ay nasa taktikal na pamumuno, ay nagpatawag ng isang pulong sakay ng kanyang flagship, ang carrier na Saratoga. Sa unang pagkakataon, nagpulong ang mga commander ng taktikal na unit upang pag-usapan ang pagsalakay. Si Admiral Fletcher ang magpoprotekta sa pagsalakay gamit ang kanyang task force. Ihahatid ni Admiral Turner ang mga tropa ni Marine General Alexander Vandegrift. Kapag nakuha na ng mga Marines ang isla, dadalhin ang mga tropa ng garison. Ngunit dahil sa sobrang pagmamadali ng operasyong ito, walang sino man ang naglaan para sa anumang tropa na ilalagay sa reserba. Wala nang iba pang mga tao na magagamit sa South Pacific. Ang pulong sa Saratoga ay hindi masaya. Nagsimula si Fletcher sa pamamagitan ng pag-anunsyo na poprotektahan niya ang mga landing sa Guadalcanal sa loob lamang ng 2 araw. Iginigiit niya at sumang-ayon ang mga miyembro ng staff ni Gormley sa pulong na hindi dapat isugal ang mga carrier. Si Fletcher ay gun-shy. Ang pagkatalo niya sa Coral Sea ay nag-iwan ng marka sa kanya at ayaw niyang isugal ang kanyang huling mga carrier laban sa mas mataas na bilang ng mga Japanese carrier na sa sandaling iyon ay karamihan ay nasa Japan. Pinanghinaan siya ng loob ng buong operasyon. Inisip niya, tulad ni Gormley at MacArthur, na ang buong operasyon ay cock-eyed, madalian at tiyak na mabibigo. Si Admiral Turner, na may mas mahusay na ideya sa pandaigdigang larawan ng militar kaysa sa sinumang tao sa kabin noong araw na iyon, ay pinagalitan ang kanyang superior. Walang punto sa ganong uri ng argumento, sabi niya, at ang desisyon ay ginawa na isugal ang lahat. Trabaho nilang isakatuparan ng mga utos. Dapat sanang alam ni Fletcher ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng Coral Sea, labis na hindi nasiyahan si Admiral King sa patuloy na pag-iwas ni Fletcher sa aksyon, kaya't ipinilit niyang alamin ni Admiral Nimitz ang kondisyon ng fighting spirit ni Fletcher. Si Nimitz ay isang mabait na tao at gusto niya si Fletcher. Binigyan niya ang carrier commander ng isang pep talk. At pagkatapos ng mapanalunan ang labanan sa Midway, si Fletcher na namumuno doon ay halos hindi masisisi. Ngunit sa bisperas ng unang opensibong operasyon ng Amerika, ang babalaan ng mga tropa at mga tauhan ng mga support ships na iiwanan niya sila sa loob ng 48 oras ay isang napaka hindi magandang simula. Ang rehearsal para sa pagsalakay sa Guadalcanal ay isinagawa noong Hulyo 28 at tumagal ng 3 araw. Ang eksena ay ang Coro Island malapit sa Fiji. Isang katlo lamang ng mga nakatalagang tropa ang nakarating sa Pampang at nang makarating sila, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Itinuring ni General Vandegrift ang mock-up bilang isang kumpletong kabiguan, ngunit wala ng panahon kahit para sa pag-aalinlangan. Noong Hulyo 31, ang mga Marines ay bumalik sa mga transport patungo sa Guadalcanal sa hapon ng Agosto 6. Habang papalapit ang task force ng 75 na barko sa Solomons, kinakabahang humiwalay si Admiral Fletcher kasama ang kanyang mga carrier. Magkakaroon siya ng kanyang mga eroplano sa ibabaw ng landing force tulad ng ipinangako, ngunit ang Domnutis na barko ng carrier group ay inilalayo hanggat maaari sa panganib. Kung ang intelligence ng Amerika ay napakababa upang payagan ang pagbuo ng airfield ng mga Hapones sa Guadalcanal, mas mababa pa ang intelligence ng mga Hapones sapagkat habang nagtitipo ng puwersa ng pagsalakay ng Estados Unidos sa South Pacific, walang kaalam-alam ang mga Hapones sa isang paparating na pag-atake. Noong Hulyo 1942,
ang hukbong Hapones ay abala sa pagtatangkang makuha ang New Guinea bilang isang staging point para sa mga operasyon nito laban sa Australia at New Zealand. Inilunsad ng South Seas Force ni Major General Tomitaro Hori ang 2,000 tropa malapit sa Buna. Pagkatapos makuha ang Buna, plano ng mga Hapones na magtayo ng mga airfield doon bilang paunang hakbang sa isang bagong pag-atake sa Port Moresby. Kaya noong Hulyo, ang kapangyarihang panghimpapawid ng mga Hapones ay nakatuon laban sa Port Moresby. Ang mga bomber at fighter ay dumadaan sa mga pier at airfield halos araw-araw. Pagkatapos ng mga landing ng mga Hapones, ang mga puwersang panghimpapawid ng mga Hapones ay tinawag din upang suportahan ang beachhead. At sa mga unang araw ng Agosto, ang kanilang atensyon ay nakatuon sa bagong pagsulong. Tumugon ang pinagsamang puwersang panghimpapawid ng Australia at Amerika sa pamamagitan ng mga pagsalakay sa mga base ng hangin ng mga Hapones sa Lae. Sa mga paghahandang ito, ang flagship ni Admiral Yamamoto na Yamato ay nakaangkla sa Hashirajima sa katubigan ng Hapon. Sa isang nakaka-relax na paraan, naghahanda siya para sa mga paparating na operasyon sa himpapawid sa ibabaw ng Australia at titingnan niya kung anong aksyon ang susunod na gagawin. Bilang paghahanda noong Agosto 3, ang mga Naval Air Group na nakatalaga sa Lae ay ibinalik sa Rabaul upang maging handa para sa mga operasyon sa Guadalcanal na magsisimula sa susunod na linggo. Sa unang linggo ng Agosto, ang kalangitan sa South Pacific ay maulap at iilan lamang sa mga Japanese search planes ang lumipad. Walang isa sa kanila ang nakahanap sa American Armada na naglalayag patungong Guadalcanal. Ang mga Japanese airmen na lumilipad mula sa Rabaul ay nagulat na makatagpo ng mga American carrier aircraft sa kalangitan sa paligid ng Buna. Sinabihan sila na ang mga carrier ng Estados Unidos ay nawasak sa Midway. Ipinapalagay ng mga piloto na ang mga carrier ay nag-ooperate kasama ang mga puwersang Australiano na nagmarcha sa kabila ng Owen Stanley Mountains. Sa katunayan, nagsasanay sila para sa pagsalakay sa Guadalcanal. Walang sino man sa Imperial High Command o sa larangan ang naghinala ng isang paparating na pagsalakay. Pagkatapos ng kanilang 8 buwan ng tuloy-tuloy na tagumpay, mahirap para sa mga Hapones na maniwala na ang mga allies ay maaaring maglunsad ng isang seaborne invasion. Kung ang ideya ay iminungkahi, sasang-ayon sila kina General MacArthur at Admiral Gormley na ang naturang pagsalakay ay halos walang tsansang magtagumpay. Kaya habang ang American Expeditionary Force ay kumikilos patungo sa Guadalcanal, tinamasan nito ang elemento ng sorpresa. Noong Agosto 4 at 5, ang 70 na barko ay naglayag sa ilalim ng maulap na kalangitan. At noong Agosto 6, ang fleet ay dumaan sa mga pag-ulan halos buong araw. Ngunit sa pagsikat ng araw noong umaga ng Agosto 7, luminaw ang kalangitan na nangangahulugang ang mga eroplano ng carrier ay magkakaroon ng magandang visibility para sa kanilang mga pag-atake. Ang fleet ay nagpunta sa General Quarters ng 5:30 at ng 6 GMT, inilunsad ng mga carrier ang kanilang unang strike. Ang mga eroplano mula sa Wasp, Saratoga at Enterprise ay itinalaga sa mga target sa Guadalcanal Island, Tulagi, Gavutu at Tanambogo. Nagtatag ang mga Hapones ng isang seaplane base sa Gavutu at Tanambogo na magkadugtong sa pamamagitan ng isang daanan. Ang mga eroplano ng Hapon ay hindi nakalipad noong nakaraang araw dahil sa masamang panahon. Iniulat ng task force ni Admiral Fletcher ang isang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid sa araw na iyon. Ngunit kung ito ay Hapon o isang eroplano mula sa command ni General MacArthur ay hindi natukoy. Sa anumang kaso, hindi nagising ang mga Hapon hanggang 6:12 a.m. nang magpadala ng isang desperadong mensahe ang Communications Headquarters sa Tulagi Seaplane Base na nag-aanunsyo ng pag-atake. Ang mensahe sa radyo ay napunta sa ika-4, ika-6 at ika-8 fleets kay Admiral Yamamoto at sa Imperial Headquarters.
Simple at maikli ito, kaaway, mabigat na pambobomba sa progreso. Luminaw ang panahon at ang mga eroplano ng carrier ay lumipad sa mga kalat-kalat na cumulus cloud sa liwanag ng isang quarter moon. Ang mga fighter at bomber ay kumilos sa kanilang mga itinalagang misyon. 8 fighter na pinamunuan ni Lieutenant L.H. Bauer ang lumipad mula sa Enterprise upang salakayin ang sasakyang panghimpapawid, PT boats, instalasyon ng tropa at mga supply dump ng Guadalcanal. Wala silang natagpuang sasakyang panghimpapawid at walang PT boats at pinagbabaril nila ang mga gusali sa airfield sa Lunga Point. Samantala, isa pang 8 fighter mula sa Enterprise ang nagpanatili ng isang combat air patrol sa ibabaw ng mga transport mula 6 hanggang 8 sidira nang sila ay pinalitan ng iba. Nagsimulang tamaan ng mga bomber ang Tulagi at ang lugar ng Lunga Point, ngunit walang aktibidad ng kaaway sa himpapawid ang nakita buong umaga. Ang mga Amerikano ay nag-iisa at ang tanging mga eroplanong nasira ay ang mga nasaktan sa mga aksidente sa operasyon. Ang mga eroplano mula sa iba pang mga carrier ay tumama sa seaplane base sa Gavutu. Kumpleto ang sorpresa. Dumating ang mga eroplanong Amerikano at nagsimulang magbomba at mag-strafing sa mga seaplane sa tubig. Sinira nila ang 9 na float planes na katulad ng Zero, isang 4 na makina na Kawanishi flying boat at 8 seaplane na nagsisilbing search planes at bomber. Ang ilang mga pilotong Hapon na sumubok lumipad ay binaril bago pa man sila makalipad. Walang isang eroplanong Hapon sa Gavutu ang nakaligtas sa pag-atake. Ang ibang mga eroplano ng carrier ay tumama sa mga konsentrasyon ng tropa ng Hapon sa Tulagi. Ang ilan ay tumama sa mga target sa mga dalampasigan na malapit ng salakayin ng mga Marines. Bago mag-umaga, nakikita na ng mga Marines sa mga deck ng mga transport ang matataas na bundok ng isla na kanilang layunin. Ang mga transport ay dumaan sa makitid na leeg na tumatakbo sa pagitan ng Guadalcanal at Savo Islands patungo sa Sea Lark Channel. Sa pagsikat ng araw, pumutok ang mga baril ng mga escorting warships at ang mga kislap ng liwanag ay nag-ilaw sa fleet. Halos walang sumasagot na putok. Ang pambobomba mula sa mga cruiser at destroyer na kasama ng mga troop ships ay nagsimula ng mga sunog sa baybayin. Isang oil dump ang sumabog, nagpadala ng mga apoy na umaabot sa langit. Sa ganap na 8G, pagkatapos ng 2 oras na pambobomba at pag-shell sa isla, nagsimulang kumilos ang mga landing craft patungo sa hilagang baybayin sa silangan ng Lunga Point. Kinakabahan ng mga Marines. Sila o ang kanilang mga opisyal ay walang praktikal na karanasan sa naturang landing, sapagkat ito ang unang amphibious invasion ng Amerika mula noong digmaang Espanyol-Amerikano. Sa ganap na Nightingale, ang mga tropa ay dumarating na sa Guadalcanal. Wala silang nakasalubong na pagtutol dahil tumakas ang mga Hapones sa mga burol. Napakadali ng pagpunta. Hindi nagtagal, nakita ng mga Marines kung gaano nila ganap na nagulat ang kaaway. Nakakita sila ng mga kahoy na barracks na hindi pa natutulugan. Natagpuan nila ang isang tolda na may isang mesa ng almusal na puno ng mga pinggan at mangkok ng karne, kanin at lutong plum. Mayroong mga kalahating punong mangkok ng kanin na nakakalat, mga chopstick na basta na lang ibinagsak sa mesa o sa mga banig na dayami sa sahig. Ang mga tolda mismo ay nagsabi kung bakit mabilis na umalis ang mga Hapones. Punit-punit sila ng shrapnel at ang ilan ay natumba ng shelling ng mga naval vessels bago ang landing. Ngunit ang sinumang marine na gustong magdiwang dahil sa kadalian ng pagkuha nila sa kanilang mga unang layunin ay may mga darating na sorpresa. Totoo na ang mga Hapones ay nagulat sa Guadalcanal at hindi pa sila nakapagdig-in o nakagawa ng mga permanenteng kuta dahil karamihan sa mga tauhan ay mga construction troops, hindi mga fighting men. Ngunit sa Tulagi, nakasagupa ng 1st Marine Raider Battalion ni Lieutenant Colonel Merritt Edson at ng 5th Battalion ng 2nd Marines ang matinding pagtutol.
Humigit kumulang 250 Hapones ang matatagpuan sa islang ito. Ang mga Hapones ay mga tropa ng Yokohama Air Base Detachment sa ilalim ni Captain Shigetoshi Miyazaki. Sila ay mga bihasa at dedikadong mandirigma. Ang First Raiders ni Edson ay ang pinakamatitigas na tropang Amerikano sa Pasipiko. Sila ay pawang mga voluntaryo na pinili mula sa hanay ng isang puwersa na kilala sa kanilang fighting qualities. Ang konsepto ng Raider ay nagmula sa rekomendasyon ni Lieutenant Colonel Evans Carlson para sa paglikha ng isang puwersang komando at kasama sa karanasan ni Carlson ang isang tour of service ng ilang buwan kasama ang Chinese Communist 8th Route Army sa kanilang mga pakikibakang gerilya laban sa mga Hapones sa Hilagang China. Ang mga Raiders ni Edson ay nagsanay ng maraming buwan sa ilalim ng mga mahigpit na kondisyon. At nang dumating sila sa Guadalcanal, meron na silang malakas na reputasyon. Sa huli, kakailanganin nila ang bawat trick na natutunan nila at matututo pa ng mga bago. Ang pagsalakay na ito ay ang unang paghaharap sa pagitan ng mga highly trained na tropang Amerikano at mga bihasang veteranong Hapones mula nang magsimula ang digmaan noong Disyembre. Ang mga Hapones ay may reputasyon na mas nakakatakot pa kaysa sa mga Raider Battalion na nakuha sa pamamagitan ng napakabilis na pagmartsa ng kanilang mga puwersa sa Pilipinas, Malaya at East Indies. Sa loob ng maraming buwan, ipinagmalaki ng Tokyo ang kanilang mga tagumpay at kalahati ng mundo ay naniwala na ang mga Hapones ay hindi matatalo, isang reputasyon na ikinatuwa ng Imperial High Command na palaganapin. Ang Tulagi, kung gayon ay sa isang kahulugan, ang unang pagsubok. Dumating ang mga tropa ni Edson ng 8:15 a.m. sa hilagang kanlurang bahagi ng isla at sa simula, ang pag-usad ay hindi gaanong mahirap kaysa sa Guadalcanal. Nakasagupa sila ng ilang pagtutol mula sa ilang mga outpost. Ang hilagang kanlurang bahagi ng Tulagi ay natatakpan ng makapal na gubat, maliit na puno, baging at bougainvillea na may magagandang dahon at matutulis na tinik. Sa simula, ang terrain ang tila pinakamasamang hadlang. Isa lamang ang nawala kay Edson at yun ay dahil sa isang sniper. Habang umaahon ang mga Marines sa dalampasigan, plano ni Edson na lumipat papasok sa isang Tagaytay na tumatakbo sa haba ng isla at pagkatapos ay magtrabaho sa tuktok ng Tagaytay na iyon, nililinis ang mga dalisdis habang sila ay kumikilos patimog. Ngunit napakahirap ng terrain kaya tumagal ng 3 oras para sa mga tauhan na magputol ng kanilang daan sa 1 milya at kalahating pataas na lupa. Nang marating ang linya ng Tagaytay, sumulong ang mga Marines, lumabas mula sa gubat at dumiretso sa sentral na depensa ng mga Hapones na itinayo sa dalisdis ng Burol. Nagtayo ang mga Hapones ng mga dugout at mga rock embrasure at maingat na inilagay ang kanilang mga machine gun upang lumikha ng mga interlocking fields of fire. Ang depensa ng mga Hapones ay nakabatay sa pagpapanatili ng kaaway sa ibaba nila. Ngunit natuklasan ng mga Marine na sa pamamagitan ng pag-crawl sa mga bangin, maaari silang maghulog ng mga karga ng dinamita at granada sa mga dugout at iyon ang paraan na kailangan nilang gamitin upang sumulong. Kapag napasabog na ang isang dugout, hindi pa rin ito ligtas. Sa isang butas, pinatay ng mga Amerikano ang 17 Hapones gamit ang mga karga ng dinamita. Isang Marine ang nakakita ng isang radyo sa loob at pumasok upang kunin ito. Mayroon pa ring 2 sundalong Hapon na buhay at binaril nila siya at isa pang lalaki na sumunod sa kanya bago sila mapatay. Isang seksyon ng Marines ang humarap sa posisyon ng depensa na ito sa gitna ng isla, habang ang gitna at kaliwang panig ng puwersa ni Edson ay nagtulak pababa sa Tagaytay. Ngunit kahit sa linya ng Tagaytay, hindi madali ang pag-usad. Isang kumpanya ang nagtamo ng 50% kaswalti noong unang hapon na iyon. Ang frontal resistance ay matigas, ngunit sa frontal resistance ng mga Hapones ay kalahati lamang ng labanan. Ang mga sniper ay tila nasa lahat ng dako, nakatali sa mga puno, sa tuktok ng mga gusali, sa likod ng mga bato.
Isang paboritong taktika ng mga sniper ay hayaang makalampas ang pasulong na elemento ng isang unit ng Marine at pagkatapos ay magsimulang mamaril sa mga tauhan mula sa likuran. Ang hakbang na ito ay halos palaging nangangahulugan ng kamatayan para sa sniper, ngunit karaniwan ay hindi bago siya makapagdulot ng ilang kaswalti. At isang bagay na natutunan ng mga first raiders noong araw na yon ay ang maliit na .25 kalibring Japanese rifle at machine gun slug ay mas malamang na makasugat kaysa makamatay, na mula sa pananaw ng mga Hapones ay kasiya siya dahil nangangailangan ito ng karagdagang mga tropa at mapagkukunan upang alagaan ang mga sugatan. Sa hapon, nagpatuloy ang mga raiders sa Tagaytay hanggang sa makarating sila sa isang 3 panig na bangin na ang sahig ay isang lumang British cricket field. Naghukay ang mga Hapones sa mga pader ng bangin at itinatag ang mga fields of fire na magiging pamilyar sa mga susunod na buwan. Habang umaakyat ang mga Marines, nasalubong nila ang crossfire at huminto si Edson dahil padilim na at hindi ito ang oras para mag-imbestiga sa mga hindi kilalang panganib. Noong gabing iyon, ang mga Marines sa Tulagi ay nagkaroon ng isa pang bagong karanasan. Ang mga Hapones na alam na sila ay outnumbered at walang pagkakataong mabuhay ay nagsagawa ng isa sa mga desperadong kontra-atake na magiging kilala sa kanila. Naghintay sila hanggang sa tahimik na ang perimeter ng Marine. Pagkatapos ng 10:30, sumugod sila sa pagitan ng 2 kumpanya at pinalibutan ang isa sa kanila. Lumaban ng mga Marines sa kanilang mga foxhole at sa labas, gamit ang mga baril, machine gun, granada at kutsilyo. Dumating ang mga Hapones sa Tagaytay patungo sa command post ni Colonel Edson at umabot sa isang punto na 50 yarda mula sa kanya. Sa wakas, nadaig ng mga Marines ang mga Hapones at itinaboy sila pabalik, ngunit hindi bago nawala ng kalahati ng kanilang mga non-commissioned officer ang isang kumpanya. Kinabukasan, Agosto 8, mas maraming tropa ang dinala sa Tulagi hanggang sa mayroong 7,500 sa panig na iyon ng Sealark Channel. Ang mga raiders ni Edson at mga tauhan ng 5th Battalion ng 2nd Marines ay nagsimulang kumilos muli patungo sa timog silangang dulo ng isla. Isa-isa nilang sinalakay ang mga nakabaon na posisyon ng machine gun sa matarik na gilid ng lumang cricket ground. Mula sa isang kuweba, inalis nila ang 35 patay na Hapones. Ang ilan ay nabubulok na at mabaho, ngunit ang ilan ay napatay sa huling sandali ng pagtatanggol sa posisyon. Mula dito tama ang hinuha ng mga Amerikano na ang taktika ng mga Hapones ay hawakan ang isang posisyon hanggang sa huli. Maliban kung utusang umatras, isang patunay ng disiplina ng sandatahang lakas ng Hapon. Ang mga tropa na sumuko sa Guadalcanal ay karamihan ay mga miyembro ng mga labor battalion, hindi mga combat troops. Ang mga raiders noong ikalawang araw na iyon ay nakatagpo ng 2 dosenang mga halimbawa ng isang diwa na hindi pa nila nakikita noon. Sa isang dugout, kinorner nila ang 3 opisyal na Hapones na sa huli ay mayroon lamang isang kargadong pistol sa kanila. Habang handa nang gawin ng mga Marines ang huling pag-atake, narinig nila ang 3 putok. Nang pumasok sila sa dugout, natuklasan nila ang 3 katawan at isang walang laman na pistol. Isang opisyal ang nagpaputok ng lahat maliban sa kanyang huling 3 bala. Pagkatapos ay binaril ang kanyang 2 kasama at ang kanyang sarili. Sa mga unang araw na iyon, ikinagulat ng mga Marines ang ganitong suicidal attitude. Mahirap para sa isang Amerikano na maunawaan kung paano ang mga na-corner o sugatang mga tao na walang pag-asang mabuhay sa kanilang butas, na alam na ang kaaway ay may napakalaking material at numerical na kalamangan, ay halos palaging pipiliin ang kamatayan kaysa sa pagsuko. Kailangan itong masanay. Ngunit pagkatapos ng ilang mga Hapones na nagkunwaring sumusuko lamang upang bunutin ang mga baril o bayoneta upang salakayin ang kanilang mga tagahuli o upang magpasabog ng mga granada upang patayin
ang kanilang sarili at ang kanilang mga kaaway, tinanggap ng mga Marines ang mga Hapones sa kanilang sariling mga tuntunin. Pagkatapos noon, halos wala ng pagtatangka na hikayatin ang mga sundalong Hapon na sumuko. Ang tulagi ay kontrolado na noong ikalawang araw na iyon, bagaman hindi lahat ng mga Hapones sa isla ay napatay. Sa loob ng maraming araw pagkatapos, ginugulo ng mga Japanese sniper ang mga tropang Amerikano hanggang sa mapatay ang huling sniper. Makakakuha ka ng pakiramdam ng katigasan ng labanan sa tulagi sa karanasan ni Gunnery Sergeant Angus Goss. Nauna siya sa kanyang mga tauhan upang salakayin ang isang kuweba malapit sa cricket field. Paminsan-minsan ay nagpapaputok ang mga Hapones mula sa posisyon na iyon. Lumapit siya ng sapat upang maghagis ng mga hand grenade sa kuweba at sinanay ang mga Marines na hilahin ang ring pin ng hugis itlog na granada, maghagis, magbilang ng dahan-dahan at marinig ang pagsabog. Hinila ni Sergeant Goss ang pin, naghagis at nagbilang. Sa 6, ang granada ay ibinato pabalik palabas ng kuweba at kinailangan niyang yumuko upang makaiwas sa pagsabog ng kanyang sariling armas. Pagkatapos ng isa pang magkatulad na karanasan, hinawakan niya ang granada sa loob ng 3 segundo pagkatapos ay naghagis. 4, 5, 6 at lumabas ulit. Tumawag si Sergeant Goss para sa isang satchel charge, isang bag na puno ng dinamita na karaniwang ginagamit upang pasabugin ang mga gusali. Ipinasok niya ang karga, pinaputukan ito at tumakbo pabalik ng kaunti. Itinulak ng mga Hapones ang karga palabas sa bibig ng kuweba. Sumabog ang dinamita at tumama ang isang tipak ng bato sa binti ni Goss. Hindi seryoso ang sugat para patumbahin siya, ngunit sapat ang sakit upang magalit siya. Kinuha niya ang kanyang submachine gun at sumugod sa kuweba, nagpapaputok. Pinatay niya ang 4 na sundalong Hapon at binilang ang 8 iba pa na namatay kanina. Kung posible mas malala pa ang labanan sa Gabutu at Tanambogo kaysa sa Tulagi. Ang mga landing doon ay dumating sa kalagitnaan ng umaga. Hindi maraming tropa ang ipinadala dahil walang inaasahan na makakita ng maraming Hapones doon. Ngunit dahil ang seaplane base ay nasa mga islang ito, pinatibay sila ng mga Hapones at nagkaproblema ang mga Marines. Nagulat ang mga Hapones at hindi pa nakakabawi mula sa pambobomba at pag-atake mula sa himpapawid na sumira sa kanilang mga seaplane, kaya ang mga unang tropa sa Pampang ay sinalubong lamang ng putok ng riple. Ngunit nang makarating sa dalampasigan ng ikalawang wave ng mga Marines, nag-organisa na ang mga Hapones mga 500 yarda sa likod at matindi ang putukan. Ang ikatlong wave ay naputukan bago pa man makarating sa Pampang ang mga landing craft at mabigat ang mga kaswalti. Ang Gabutu at Tanambogo ay parehong pinangungunahan ng maliliit na burol. Wala pang 100 trim to talampakan ang taas. Ngunit sa itaas ng sea level landings, sapat na ang taas na ito. Itinayo ng mga Hapones ang kanilang mga depensa sa mga dalisdis at sila ay may sapat na supply ng mga machine gun, automatikong riple at bala. Tulad sa Tulagi, bawat posisyon ng mga Hapones ay kailangang kunin. Hindi sila umatras at ang kabangisan ng labanan sa Tanambogo ay halos hindi ka panipaniwala. Sa mga unang wave, nagland ang mga Marines ng mga tangke. Sumugod ang mga Hapones patungo sa pantalan ng Tanambogo kung saan ginawa ang mga landing. Isinuksok nila ang mga crowbar sa ilalim ng mga thread, naghagis ng mga granada at sinubukang sunugin ang mga tangke gamit ang mga basahan na binabad sa gasolina. Isang tank commander ang nagbukas ng hatch at ginamit ang machine gun ng tangke upang patayin ang 23 sundalong Hapon bago umakyat ang isa sa gilid ng tangke at sinaksak siya hanggang mamatay gamit ang isang bayoneta. Isa pang Hapon ang naghagis ng mga basahan na binabad sa gasolina sa loob ng tangke at ito ay nasunog. Sa kalagitnaan ng hapon ng unang araw na ito, malinaw na kailangan ng mga Marines ng mga reinforcement at isang unit na mas maagang nagland sa Florida Island.
kung saan walang mga Hapones, ay tinawag upang tumulong. Nakuha na ang Tanambogo, ngunit hindi masecure ng mga Marines ang daanan na nag-uugnay sa dalawang maliliit na isla. Ang mga reinforcement ay inutusan sa Tanambogo at sa Takip Silim. Binigyan sila ng 5 minutong preparatory bombardment mula sa mga naval vessels. Sa kasamaang palad, isa sa mga huling shell ang tumama sa isang fuel dump malapit sa dalampasigan at nagliwanag sa baybayin na parang tanghali. Habang papalapit ang mga Marines, malinaw silang nakikita laban sa dagat. Mula sa mga dugout sa mga burol, isang tuloy-tuloy na agos ng putok ng machine gun at rifle ang dumating. 2 bangka ng mga Marines ang nakarating sa dalampasigan, ngunit ang coxswain ng 3 bangka ay napatay sa kanyang tiller at ang bangka ay lumiko at bumalik sa dagat. Ang mga sumusunod na bangka ay gumawa ng pareho, naniniwalang mayroong pagbabago sa mga utos. Kaya ang mga tauhan ng 2 bangka ay naiwan sa pampang at ang tanging proteksyon nila ay ang konkretong pier. Nagpapaputok ang mga Hapones. Sa sandaling sumagot ng putok ang mga Amerikano, natukoy ng mga Hapones ang posisyon sa pamamagitan ng mga tracer. Hindi nagtagal, ilang mga tauhan ang natumba. Isang bangka ang umalis, dala ang mga sugatan, at medyo matagal bago naayos ang kalituhan at nagsimulang dumaong ang iba pang mga bangka. Samantala, naglunsad ang mga Hapones ng isang kontra-atake sa dalampasigan. Si Kapitan Crane, ang leader ng unit, ay naputol mula sa kanyang bangka at siya at 5 tauhan ay nagtago sa mga palumpong at sa kadiliman. Nakatakas sila upang bumalik sa dalampasigan matapos umatras ang mga Hapones sa kanilang mga posisyon sa dalisdis ng burol. Sa kalaunan, nailigtas sila, ngunit 4:00 na ng umaga ng Agosto 8 bago dumating ang isa pang unit at nagawang isecure ang daanan. Nang magsimula ang labanan, mayroong 500 Hapones sa magkadugtong na isla ng Gabutu at Tanambogo. Nang matapos ang labanan, wala nang natira. Maaga noong umaga ng Agosto 7, ang istasyon ng radyo ng Tulagi ay nag-flash ng unang balita ng pag-atake ng Estados Unidos sa Rabaul. Ang nakakagulat na balita ay nakarating sa airfield ng Rabaul, habang ang mga piloto ng mga misyon sa umaga ay naghahanda na para sa isa pang araw ng panggugulo sa mga Australiano sa New Guinea. Agad na kinansela ang mga utos at lahat ng magagamit na eroplano ay ipinadala upang salakayin ang puwersa ng pagsalakay ng Amerika. Bago makalipad ang mga eroplano, natanggap nila ang hindi magandang balita mula sa Tulagi. Ang buong flotila ng flying boat ay nawasak. Pagkatapos naputol ang kontak sa Tulagi, na nangangahulugan lamang na ang base doon ay nasakop na. Sa ganap na 8:30 a.m., isang flight ng 27 twin-engine Betty bombers ang lumipad mula sa Rabaul. Sila ay nakakarga para sa strike laban sa mga puwersang Australiano sa New Guinea, kaya sila ay may dalang mga bomba sa halip na mga torpedo. 18 Zero fighters ang sumama sa kanila. Habang sila ay umaakyat sa 13,000 talampakan, lumipad sila pakanluran sa Bougainville Island at lumiko sa timog sa kahabaan ng baybayin ng Bougainville. Sila ay nakita ng 4 na eroplano ng Enterprise pagkatapos ng 1:00 ng hapon. Ang mga fighter ng Enterprise ay lumilipad sa 18,000 talampakan ng sa ibaba. Nakita nila ang malaking pormasyon ng mga Betty bomber na escorted ng mga Zero. Sa itaas lamang ng Florida Island, sinalakay ng mga F-4F at binaril ni Lieutenant V.P. Dupuis ang isang bomber. 4 na iba pa ang nagsimulang umusok at itinala bilang probables. Ngunit pagkatapos ng unang pagtakbong ito, sumali sa laban ng mga Zero at humiwalay ang mga F-4F upang magtago sa ulap tulad ng itinuro sa kanila. Sila ay tinamaan ng husto. Isa sa mga F-4F ay binaril at ang eroplano ni Lieutenant Dupuis ay sobrang nasira kaya't kinailangan niyang mag-emergency landing sa Wasp. Pinamunuan ni Lieutenant G.E. Firebaugh ang isa pang flight ng 6 na fighter mula sa Enterprise
At natagpuan nila ang kaaway sa Santa Isabel Island. Mabilis na dumating ang mga Zero, 10 sa kanila at sinalakay ang 3 sa mga fighter. Lahat ng 3 F4F ay binaril. Sinalakay ng 3 iba pang Amerikanong fighter ang mga bomber at binaril ni Ensign R.N. Dish ang isang Betty. Ang unang pagpatay sa isang Zero ay ginawa ng radio electrician T.W. Rhodes. Ngunit hinabol sila ng mga Zero at nagtago ang mga F4F sa mga ulap. Mayroong 10-0 na humahabol sa kanila sa 2 formasyon at dumating sila na sinusunod ang panuntunan ng mga Hapon. Huwag kailanman hayaang mawala sa iyong paningin ang iyong wingman. Sinalakay nila ang mga F4F mula sa starboard quarter at sina Lieutenant Firebaugh, enlisted pilot W.S. Stevenson Jr. at pilot machinist W.H. Warden ay binaril. Isang coast watcher ang sumagip kay Firebaugh mula sa tubig sa Santa Isabel Island. Isang coast watcher sa Guadalcanal ang nagpadala ng isang bangka upang sagipin si Warden sa parehong isla, ngunit hindi natagpuan si Stevenson. Sakay ng iba pang mga carrier, halos pareho ang kwento. Mas madaling target ang mga bomber. 6 na fighter ng Flight 323 ang nakasalubong ng mga bomber ng kaaway sa Lunga Point at binaril ang 4 sa kanila. Sinira ni Machinist D. Erunio ng 2 ng mag-isa. Pagkatapos lamang ng 2:30 ng hapon, nang magsimulang tumakbo ang mga Japanese Betty bomber at Zero fighter sa ibabaw ng mga isla, alerto na ang mga coast watcher. Si Paul Edward Mason, isang copra planter nung panahon ng kapayapaan, ay nakatalaga sa Malabita Hill sa Bougainville, kung saan matatanaw ang buwin. Sa ganap na 9 nogs ng umaga, nagpadala siya ng isang mensahe na 24 na Japanese bomber ang patungo sa Guadalcanal. Sila ay 400 milya pa o 2.5 oras ang layo mula sa target nang ang mensaheng iyon ay i-broadcast pabalik mula sa Pearl Harbor patungo sa fleet. Ang mensaheng iyon ay nakarating sa invasion fleet sa tamang oras para sa mga paghahanda. Ang reaksyon ng HMS Canberra, isa sa mga Australian cruiser, ay tipikal. Nang dumating ang balita, ipinahayag ng bosun's mate ang mensahe, ang barko ay aatakehin sa tanghali ng .20 Pro na torpedo bomber. Lahat ng tauhan ay kakain ng hapunan ng 11 Shu at dumating ang mga torpedo bomber tamang-tama sa schedule. Umakyat ang mga fighter ng Estados Unidos sa itaas nila sa 20,000 talampakan. Habang nararating ng mga bomber ang hilagang baybayin ng Guadalcanal at tinitingnan ng invasion fleet sa tanghali, handa na ang mga American carrier fighter at ang mga baril ng mga barko para sa kanila. Sa unang pagkakataon sa South Pacific, nararamdaman ng mga Hapones ang resulta ng kontra-atake. Naging epektibo ang mga American fighter plane laban sa mga twin-engine bomber. Sa 24th na Betty, na sa wakas ay dumating sa Guadalcanal, lahat maliban sa isa ay binaril at ang tanging pinsala na natamo sa unang pag-atake na iyon ay sa destroyer na Mugford na tinamaan ng isang bomba laban sa mga Zero fighter. Gayunpaman, iba ang kwento. Si Pilot Officer Saburo Sakai, ang nangungunang ace ng Japan, ay kabilang sa 18 na pinili para sa kanilang husay upang gawin ang unang long-range mission na ito sa target. Ang puwersang Hapon ay sinalakay ng mga F4F Wildcat mula sa mga carrier at dumiretso sila sa mga bomber. Hindi pinapansin ang mga Zero. Pinrotektahan ng mga Zero ang mga bomber hanggat kaya nila, ngunit pagkatapos ay lumingon sila sa mga Amerikanong fighter. Nagtaka si Sakai sa taktika ng mga Amerikano. Sumisid ang mga piloto ng Navy laban sa mga Zero. Ngunit kung sila ay sumablay sa unang pagdaan, sila ay kumakalat at umiiwas. Sila ay mahusay na naturuan ng kanilang mga intelligence officer na alam na ang Zero ay mas mahusay sa pagliko at pag-akyat, pati na rin mas mabilis. Pagkatapos ng isang mabangis at mahusay na labanan, binaril ni Sakai ang isang F4F at isang SBD dive bomber na nag-iisang sumalakay sa 4 na Zero.
Ilang iba pang mga pilotong Hapon ang nakapatay habang isang Zero ang nawala. Sinalakay ni Pilot Sakay ang isang grupo ng mga SBD torpedo bomber sa pag-aakalang sila ay mga fighter at dumiretso sa apat na nagpuputok na machine gun na pinamamahalaan ng mga rear gunner na mayroon siyang cold habang siya ay papalapit. Ang kanyang Zero ay labis na nasira at siya ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, nagawa niyang paliparin ang eroplano pabalik sa Rabaul at iland ito bago bumagsak. Sa himpapawid, pansamantalang may kalamangan pa rin ang mga Hapones sa kalidad ng Zero, ngunit ang mga Amerikano sa kanilang mga F-4F ay nagsisimula ng matutunan na gamitin ang mga limitasyon ng kaaway para sa kanilang kalamangan. Ang usapin ng kontrol sa himpapawid ay malinaw na mainit na paglalabanan. Sa partikular na sandaling ito, ang mga Amerikano ay may kalamangan ng kalapitan na may mga carrier malapit sa pampang. Ngunit ang mga Hapones ay may kalamangan sa bilang sa Rabaul at ang pagsisikap ng mga Amerikano ay seryosong nahadlangan ng superioridad ng mga Japanese Zero sa mga Amerikanong fighter. Ang mga piloto ng carrier ay lumilipad ng F-4F Wildcat na hindi kasing bilis o kasing husay sa pagmaniobra tulad ng Zero at ng mga Hapones ay maaring lumipad ng mga bilog sa paligid nila. Ang isang kalamangan ng F-4F ay ang matibay na konstruksyon nito at proteksyon ng armor, ang lahat na kailangan upang mapanatiling mababa ang rasyo ng mga nawawalang eroplano para sa mga Amerikano. Sa Rabaul, mabilis na nakabawi ang mga Hapones mula sa sorpresa ng pagsalakay ng mga Amerikano. Ngunit ang problema para sa mga Japanese fighter ay ang 1,900 milyang round trip. Dahil dito, sa unang araw si Commander Nakajima, ang leader ng fighter squadron, ay tumanggi sa mga kahilingan ng mas mataas na autoridad na ipadala ang lahat ng magagamit na Zero sa laban. At ipinadala lamang ang kanyang pinakabihasang mga piloto. Hindi nagtagal, magpapadala na siya ng iba at lumaki ang mga pagkalugi, higit sa lahat dahil sa napakalawak na distansya na kailangang lakbayin. Sa paglubog ng araw ng unang araw, tila ligtas na ang pagsalakay ng Estados Unidos. Ang mga tropang Amerikano ay umusad malapit sa airfield at hindi nakasagupa ng anumang malaking pagtutol. Isang bilanggo ang nahuli at ipinahiwatig niya na mayroon lamang mga 600 combat troops sa isla at 400 na manggagawa at sila ay tumakas sa kabilang panig. Nakapag-land si Admiral Turner ng 11,000 Marines at malalaking tambak ng bala, pagkain at iba pang supply ang nagsisiksikan sa mga dalampasigan. Napansin ni General Van de Grift na hindi kayang i-assimilate ng Beach Force ang mga supply, ngunit sa takot na malapit nang umalis ang mga carrier, natuwa siyang makita ang mga supply na dumarating pa rin. Nagtatag siya ng pangalawang beachhead, ngunit hindi nagtagal ay nagsikip din ito tulad ng una. Sa ganap na 8:40 a.m. noong umaga ng Agosto 8, nakita ni Coast Watcher Jack Reed sa Buka Passage ang 45 na Japanese dive bomber na lumipad mula sa Kavieng. Pagkalipas ng 30 minuto, inulit ng Pearl Harbor ang broadcast sa mga barko. Sinalakay at sinira ng mga eroplano ng carrier ang maraming bomber ng kaaway, ngunit sa araw na ito, hindi nakaligtas ng walang pinsala ang mga barko ng Estados Unidos. Isang nag-aapoy na bomber ang sumisid sa deck ng transport na George F. Elliot at sinunog ito. Isang dive bomber ang nagpadala ng isang torpedo sa destroyer na Jarvis na nagpawalang bisa rito. Noong umagang iyon, lumipad ang mga eroplano ng Enterprise at iba pang mga carrier sa kanilang mga misyon at nakita ang malinaw na kalangitan. Nag-strafe at nagbomba sila ng mga konsentrasyon ng tropa sa kahabaan ng Tenaru River at muli nilang pinagtrabahuhan ang airfield. Bandang 10 Tunja, natuklasan ng 3 fighter mula sa Enterprise ang isang grupo ng mga Japanese torpedo bomber na dumarating ng mababa sa ibabaw ng tubig upang salakayin ang mga transport. Sinalakay sila ng mga Amerikano. Binaril ni Machinist Runyon ang isang bomber at isang fighter.
Binaril ni Ensign V.H. Rounceville ang dalawang twin-engine torpedo bomber at binaril ni Ensign J.D. Shoemaker ang isa pa. Yun ang katapusan ng aktibidad sa himpapawid para sa araw na yon. Sa paglubog ng araw, binilang ng Fighting Six ng Enterprise ang mga pagkalugi nito. 6 na piloto ang binaril ng mga Zero. Ang mga Japanese Zero fighter ay mayroon pa ring kalamangan sa karanasan at sasakyang panghimpapawid, ngunit ang mga Amerikanong piloto ay nagsisimula ng matutunan ang mga trick of the trade. Napagtanto ng commander ng Enterprise Air Group na ang Zero ay may dalawang pangunahing kahinaan, limitadong firepower at kawalan ng kakayahang tumanggap ng parusa. Dahil sa superior rate of climb, maneuverability at fuel capacity ng Zero, binalaan ng mga F-4F pilot na manatiling magkakalapit at kapag inatake, bawat dalawang eroplanong elemento ay dapat mag-set up ng isang scissors movement. Patuloy na lumiliko patungo sa isa't isa. Sa gayon, ang pares ng mga F-4F ay maaaring i-concentrate ang kanilang superior firepower sa kaaway habang alam nilang ang kanilang sariling mga eroplano ay maaaring tumanggap ng napakalaking parusa. Sa lupa, nilabanan ng mga Marines ang mabangis na oposisyon ng mga Hapones sa Tulagi, Gavutu at Tanambogo. Sa Tulagi, nagtamo sila ng 90 casualty, ngunit kontrolado na ang isla sa pagtatapos ng ikalawang araw. Ang garison ng Hapon na may 250 tauhan ay lumaban hanggang sa huli. 200 tauhan ang napatay, 3 ang sumuko, at ang natitira ay lumangoy sa kipot patungong Florida Island upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sa Gavutu at Tanambogo, nagtamo ang mga Marines ng 250 casualty. Ang 500 kataong garrison ng Hapon ay pinuksa hanggang sa huling tao. Ang kabangisan ng labanang ito sa Tulagi ay malaking kaibahan sa madaling pagusad ng mga Marines sa Guadalcanal. Doon, noong umaga ng Agosto 8, narating ng mga Marines ang gilid ng paliparan na papangalanan nilang Henderson Field, sunod sa isang piloto na napatay sa Midway. Nagsisimula na silang magkaroon ng paghamak sa kaaway. Sana lumabas ang mga Hapon na iyon at lumaban, sabi ng isang Marine sa pandinig ni Richard Tregaskis, ang correspondent ng International News Service na sumama sa pagsalakay. Ang ginagawa lang nila ay tumakbo sa gubat. Sa ibabaw, kung gayon, hindi na makakahiling ng mas magandang digmaan ng mga Marines. Ngunit ang mga opisyal ay kinakabahan noong ikalawang hapon na yon. Masyadong madali, sa dagat tila walang kalaban ng mga Amerikano. Ilang Japanese patrol craft at tender at 1 o 2 transport ang nahuli sa baybayin at sila ay winasak sa mga unang oras ng pagsalakay sa pamamagitan ng shelling at pambobomba. Tanging sa himpapawid lamang nagbibigay ng pag-aalala ang mga Hapones sa mga Amerikano. Karamihan sa mga unang wave ng mga bomber ay nawasak, ngunit ang kapalit ng pagharap sa mga Zero ay 21 sa 99 na eroplano ng carrier ni Admiral Fletcher. Ang pagkawala na iyon, na hindi mataas ayon sa mga pamantayan sa operasyon, ay nagkumbinsi kay Fletcher na tama ang kanyang desisyon na umatras. Sa ganap na 6 na hagon ng gabing iyon, hiniling ni Fletcher kay Admiral Gormley na payagan siyang iatras ang kanyang mga carrier. Umalis siya bago pa man siya makatanggap ng sagot. Nang ma-intercept ni Admiral Turner ang dispatch ni Fletcher, napagtanto niya na ang pag-atras ng carrier ay mag-iiwan sa kanya ng walang anumang air cover. Ang bilang ng mga eroplanong Hapon ay inaasahang tataas ng husto habang nagdadala ang kaaway ng mas maraming sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng island chain. Habang nagsisimulang umatras si Fletcher, kumikilos na ng buong puwersa ang mga Hapones nang ang salitang pagsalakay ay i-flash mula Guadalcanal patungong Rabaul. Agad na kumilos si Vice Admiral Gunichi Mikawa. Si Admiral Mikawa ang commander ng Japanese 8th Fleet at ng Outer South Seas Force na nangangahulugang siya ang may responsibilidad sa buong operasyon sa South Pacific. Ang kanyang unang hakbang ay kargahan ng 6 na maliliit na transport ng mga tropa.
at ipadala sila kasama ang destroyer escort upang palakasin ang 2,000 kataong garrison ng Guadalcanal. Ngunit ang convoy ay nakasalubong ang Amerikanong submarino na S-38 na nag-ooperate mula sa Australia kasunod ng pagbagsak ng Pilipinas. Pinalubog ng S-38 ang transport na Mayo Maru kasama ang 322 tauhan. Ang paglubog kasama ang mga ulat ng napakalaking flotilla ng pagsalakay ng Amerika ay nagkumbinsi sa Admiral na masyadong mapanganib sa sandaling iyon na subukang palakasin ang garrison at pinabalik niya ang 5 iba pang transport. Sa panahong iyon, ang tulong pandagat ng Hapon ay papunta na sa Guadalcanal. Naging maswerte si Admiral Mikawa sa usapin ng timing. Maaga noong umaga ng Agosto 7, habang nagpapadala ang garrison ng tulagin ang huling mensahe nito, 5 heavy cruiser ang umalis sa Cavite sa hilagang dulo ng New Ireland. 3 sa kanila ay patungo sa hilagang silangan para sa Manus Island sa Admiralty Group at 2 ay patungo sa Rabaul. Hindi nagtagal, inutusan ni Admiral Mikawa ang lahat ng 5 cruiser na magmadali sa Rabaul. Magkatapos lamang ng tanghali, ang cruiser na Chokay kasama ang isang destroyer ay pumasok sa Simpson Harbor. Ang 4 na iba pang cruiser ay naghintay sa St. George's Channel sa pagitan ng New Ireland at New Britain para muling sumama ang Chokay. Nang dumating ito nung hapon na iyon, dala nito si Admiral Mikawa mismo at kasama ang mga light cruiser na Tenryu at Yubari. Kaya kumilos ang mga Hapones patungong Guadalcanal na may 5 heavy cruiser, 2 light cruiser at 1 destroyer. Habang sila ay mabilis na naglalayag patimog, binuo ni Admiral Mikawa ang kanyang plano sa labanan. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilis, maaari nilang antalahin ang kanilang pagdating hanggang hating gabi ng Agosto 8 at magsagawa ng isang sorpresang pag-atake sa gabi sa mga puwersang Amerikano sa beachhead. Alam ng Admiral na ang mga Amerikano ay may ilang mga carrier sa lugar na iyon, habang siya ay wala. Isang pag-atake sa gabi ay isang garantiya na hindi siya guguluhin ng mga eroplanong Amerikano dahil ang mga Amerikano ay walang record ng kahusayan sa mga operasyong panghimpapawid sa gabi. Sa katunayan, ang mga Amerikano ay walang record ng kakayahan sa anumang uri ng operasyong pandagat sa gabi, habang ang aspetong ito ng taktika ay naging isang espesyalidad ng mga Hapon. Ang problema ni Mikawa noong hapong iyon ay kung paano lumapit sa Guadalcanal nang hindi masyadong maaga at hindi pa rin ibinibigay ang elemento ng sorpresa. Kailangan niyang umatake upang suportahan ang mga tagapagtanggol ng Guadalcanal, ngunit kung magugulat niya ang kaaway, napakalaki ng magiging epekto. Hindi pa ito alam ng Admiral noon. Ngunit ang kalikasan ng Divided Command, ang kahinaan ng American Air Intelligence System, at ang kakulangan ng malinaw na tinukoy na mga paraan ng paghahanap, ay lahat ay direktang papabor sa kanya. Para sa intelligence tungkol sa mga paggalaw ng barko ng Hapon, ang mga Amerikano sa Guadalcanal ay kailangang umasa sa air search at mga ulat ng submarino. Sa ilalim lamang ng mga pinaka-espesyal na pagkakataon, magiging kapaki-pakinabang ang mga ulat ng mga Coast Watcher tungkol sa mga operasyon ng barkong pandagat. Maaga sa araw na yon, ang mga cruiser ay nakita ng mga B-17 Army bomber ng Estados Unidos habang sila ay pababa patungo sa Rabaul. Noong gabi ng Agosto 7, nakita ng S-38 ang puwersa ni Mikawa habang papalabas ito ng St. George's Channel. Noong gabing iyon, iniulat ng commander ng S-38 ang kontak sa Brisbane. Ngunit ang 2 ulat na iyon ay hindi gaanong pinaniwalaan ng mga komander ng hukbong dagat ng Amerika dahil ang Rabaul ay naging pasulong na base ng Japanese Navy at normal lamang na may mga barkong pumapasok at lumalabas. Walang nakitang indikasyon ang mga Amerikano na ang mga barkong pinag-uusapan ay naglalayag patungong Guadalcanal. Si Admiral Gormley ang may pananagutan sa koordinasyon ng lahat ng elemento ng pag-atake ng mga Amerikano, ngunit upang makakuha ng mga air search, kailangan niyang umasa sa ilang mga mapagkukunan
Una ay ang mga long-range na B-17 bomber ng American Army Air Force ni General MacArthur at ng Australian Army Air Force, bahagi ng command ni MacArthur na nag-ooperate ng hiwalay. Pangalawa ay ang Land-Based Naval Air Force ni Admiral McCain, na kasama ang ilang mga seaplane tender at PBY patrol bomber. Ang mga eroplano ni General MacArthur ang may responsibilidad sa paghahanap sa Bismarck Islands na nakatuon sa malaking base pandagat at panghimpapawid sa Rabaul. Si McCain ang magbabantay sa mga hilagang daanan patungo sa rehiyon na nangangahulugang Truk at ang Marshalls. Ang mga eroplano ng carrier ni Admiral Fletcher ay dapat sanang magsagawa ng mga short-range search, ngunit sa katunayan ay wala silang ginawa. Si Fletcher ay abala sa kanyang mga pag-alala. Tiningnan ni Admiral Turner ang kanyang mga chart at nakita na ang mga Hapones ay mayroong isang napakagandang daanan patungo sa isla ng Guadalcanal sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng Bougainville, diretso pababa sa pagitan ng Choiseul Island at Vela la Vela, lampas sa Columbangara sa pagitan ng New Georgia at Santa Isabel, at pagkatapos ay sa pagitan ng Florida Island at ng hilagang baybayin ng Guadalcanal. Ang daanang ito ay binansagang The Slot. Hindi magtatagal, ito ay magiging kilala sa kasaysayan ng hukbong dagat ng Amerika. Noong umaga ng Agosto 8, 4 na PBY ang naka-schedule na lumipad mula San Denny sa isang 700 milyang haba na tatsulok na pattern na ang tuktok ay ang Fiji Islands. Aakyat sila halos sa kanluran ng Santa Cruz Island. 6 na PBY ang lilipad ng mga search pattern mula sa Espiritu Santo. Hilagang silangan sa ibabaw ng Santa Cruz Islands at magtatapos sa isang punto na bahagyang nasa itaas ng Bismarcks, ngunit malayo sa kanluran ng Japanese Task Force. 6 na PBY ang kakalat mula sa Malaita sa tapat ng Slot mula sa Guadalcanal upang maghanap sa isang lugar sa hilaga at kanluran ng Slot. 3 B-17 ang maghahanap sa hilaga ng Guadalcanal. Noong gabi ng Agosto 7, nang pag-aralan ni Admiral Turner ang search plan para sa susunod na araw, natuklasan niyang ang Slot ay ganap na walang takip. Hiniling niya kay Admiral McCain para sa isang espesyal na paghahanap doon kinabukasan, ngunit sa paanuman sa pagitan ng flagship ni Admiral Turner, ng headquarters ni Admiral McCain, at ng seaplane tender na Mackinac sa Malaita, nawala ang mensahe. Ang paghahanap ay hindi kailanman ginawa. Kaya noong Agosto 8, iniwan ng mga Amerikano na walang takip ang pinakahalatang daanan ng anumang puwersang pandagat ng kaaway patungo sa Guadalcanal.